So kung kayo ay operational, just select operational. And next, we have the EMP approval. Anyway, para kayo ay makasabay po dito, basta mag-login kayo doon sa inyong mga account. Kung wala naman, wala kayong account, can just take note po. Importante kasi dito na tayo sa online. And then kung gagamitin mo yung manual template, yung Word format na nakikita natin sa system, halimbawa CMR template, ito, i-download nyo po ito. Diyan kayo mag-fill out. Pero ano yan um, kunting pagkakaiba sa online. Yan yun na lang po i-fill upan. Ano po? So, dito naman, EMP approval, ang default na sagot dito po ay during ECC. Ngayon, kung nagkaroon ng pagbabago kayo sa EMP na nakasulat doon sa Section 10, item number 2, na from time to time pwede nyong i-update yan. Kung yan ay in-update nyo, nagpa-approve kayo ng bagong EMP sa EMB Regional Office, ilagay nyo dito ang checkmark natin. Updated after ECC issuance at kung kailan na-approve. Kung hindi pa na-approve, at ngayon pa lang, kung kailan nyo muna na-submit, anong date. Antayin nyo lang na ma-approve yan. Mahala kasi approve yan eh. So, ang relevant ng step 1 nito sa step number 10 or 11, yung revised EMP mo, kailangan yan doon sa step number 10 or 11. Kaya kung ayaw mong hanapan ka ng revised EMP, check mo lang itong during ECC application stage. Ang isa sa loophole dito, nagtataka mga PC bakit hindi may submit, nagkaka-error. Kasi yung EMP approval, chinekan nila itong updated after ECC issuance, di naman in-upload yung revised EMP. Mamaya papakita ko sa inyo. So kung tatingin nyo nagkaka-error, pagdating sa submission, isa sa troubleshoot nyo dito, sa part na to, sa step number 2 na to, kung naka-check itong updated after ECC issuance. Kung naka-check yan, i-upload mo yung revised EMP. Kung hindi naman naka-check yan, wala dapat ibang error na. Ano po? So next is the project description in your ECC. So doon sa mga nandito na mayroong ECC, click nyo lang, check nyo lang yung ECC ninyo. Ano po, meron kayong kopya dyan ng ECC, hanapin nyo yung project description. Ang project description natin, hindi na ako magpapakita ng totoong ECC dahil mga sample na lang ito. Sa inyong ECC, nasa first page nyo naman yan, nandyan yung malaking letra ng project description. Better to copy. Wala naman kayo ititira. Copy mo lang yung mismong nakalagay na description. No, wala kayo bang itatago dyan or kukunin. Ihiwalay, wala. Kukopyahin mo lahat na nakalagay sa project description nyo. So, halimbawa, ito nakikita nyo on the screen, lalagay ko ngayon yan buong buo dito sa project description and ECC. Nakita nyo po yung project description? Sige lang. Ayan, kukopyahin nyo yung mismong nakasulat. Kahit anong nakasulat dyan, basta yun ang lalagay nyo. Nakita nyo? O kung hindi page 1, page 3. Basta hanapin mo yung project description mismo. And default dito sa baba, changes in project design, lagay mo dito yung not applicable. Ang nag-fill out lang nito, yung bagong-bagong ah, amend, nag-a-apply ng amendment. When you apply for amendment, ECC amendment, major amendment, i-require ka ng latest CMR. So kung
meron kang application for amendment, ilagay mo dito yung mga changes. Changes like changes in capacity, production capacity, changes in floor area, anumang changes resulting to increase in floor area, changes in technology, changes in process, kung anumang nangyayaring changes at kaya ka nag-a-apply ng amendment. Kung hindi ka nag-a-apply ng amendment ng iyong ECC, just type it NA. Wala namang kang problema dyan. Okay po. Next is the project area coordinates. Dito po, pag tiningnan nyo yung ating manual template, tingnan nyo. Sa manual template, yan. Ang hinihingi dito, project coordinates sa chapter 1, ganyan lang. As in, general lang, project coordinates, all you have to do is visit your place, hanapan mo lang ng isa, pwede na. Pero nung pumasok na ang online reporting, meron tayong tinatawag na na project area coordinates. Ibig sabihin, yung mga boundaries ninyo na nasa bounded ng inyong project. Halimbawa ito, as shown on the screen. Ito yung aking mga points. Point 1, point 2, point 3, point 4. Yan. How many points ang kailangan mo para masabi mong area? So basic yan, kailangan mo ng at least 3 points. Yan kung triangle lang ang shape ng iyong area. Pero kung square, edi apat yan. Depende sa shape ng iyong lugar, yung project area mo. Again, pag sinabing project area coordinates, you need at least 3 points. Kaya dito, itong nakikita nyo on the screen, project area coordinates, sa iyong facility, sa iyong project vicinity, kunin mo yung mga boundaries mo. Apat na points. So, is point 1, point 2, point 3, point 4. At yung bawat coordinate as shown on the screen, just right click. Kung wala kayo nung project fact sheet ninyo, nung nag-a-apply ng ECC pa lang, pwede nyo manumanuhin muna dito gamit ang Google Map. No? So ito nakikita nyo on the screen, 13 point something. No? Yan yung coordinate sa first point mo. First coordinate. Ito naman yung second coordinate, third point coordinate, and then 4-point coordinate. Ang gagawin natin, yung mga coordinate na yan, lalagay mo yan dito. And remember our choreography, meron kang area 1, point 1. Point 1 ito, itong isang latitude na to, halimbawa 13 point something, then longitude 121 point. Yan yung point 1. Point 1, ito lang yan. Itong point na to. To. So area, meron bang area na point 1 lang? Hindi. Lagi natin sasabi na 3 o 4 o higit. Kaya naman, itong point na to, point 1 pa lang to ng area 1. Huwag kayong magkakamali dito. So that is your point 1, area 1. Mag-o-open yan ng isa pang row para sa another point. So area 1, point 1. Tapos area 1, ito naman point 2. Ano? Nakuha? Yan, click save lagi itong button na to para mag pumasok sa system. So area 1.1, area 1.2, area 1 o kung ano naman. Kung yun nga po yung ating drill, ano yung mga coordinates? 1, 2, 3, 4. Lahat ng yon di-declare mo dito. So mapapansin nyo, meron kang area 1.1, 2, 3. Kung gusto mo pa yung apat, kasi nga area 1, area mo ay sa square, no? O yan, linaw. So this is your project area coordinates. Nakikita nyo on the screen, yan yon. Point 1, point 2, point 3, point 4. Malinaw po? If you have question, just type it po. Kakagawa ko pa lang po ng CMR account. Ito na po yung gagamitin ko sa CMR. Yes, yes. Pasok ka gamit yung ECC reference number, yung username and password. And then lagay mo po yung ECC control number mo, date of issuance, at yung office na nag-issue. Nasa ano pa lang tayo? Step 2. Sabi ni Ana, ang ECC po namin ay manually
issued nung 2003, 2 pages lang po. Wala po specifically nakalagay na project description, pero nakalagay po dun sa ACC yung name ng project and address. Kung wala po nakalagay na project description, i-describe mo na yung project mo based sa inyong activity. At kung yan po ay way back 2003 pa, most likely nagkaroon na kayo ng mga changes dyan. You apply for major amendment. Yan naman ay kung willing ka. Para bumagay na sa kapanahunan mo. Ano, 2003 pa yan, di nagbago na yan. Inyong operation. Bago na yung mga components. Ano po, ma'am, I encourage you to describe nyo na lang dito sa report mo kung ano yung um, based dito. Halimbawa, i-pattern ko sa iyo, syempre yung name of project. Tingnan nyo yan, ma'am. Next, yung location. Then next, yung inyong capacity. Ano po? Tapos maganda, ang capacity natin, ito yung ating floor area saka lot area. No? Yan yung sunod-sunod ng pagsasambit mo. And then maganda kung pagdating sa land ownership, may specify mo yung titulo na covered nitong lupa mo. No po. And then sunod po diyan yung components, mapapansin nyo, kung titingin ka ngayon sa iyong lupa, ano-ano mga makikita nyo, yung building, yung garage, yung parking, ano mga component, water supply, MRF, ano mga makikita nyo sa inyong site, yun yung project description. And I hope mag-apply ka ng amendment para mabago na yung ECC mo 2003 pa pala. Ano po? Nakuha, ma'am? Kung walang project description sa hawak mo ngayon. Next, amended na po yung company name ay, yeah, that's minor amendment. Pero pagdating sa description ng project, yung floor area, lot area, kung hindi pa yan na-amend, i-amend mo po yan. Ano? I-amend mo yung ECC mo. Gawa ka lang ng letter of request sa regional director stating the reason kung bakit ka nag-a-amend. Tapos hingan ka niya ng requirements like EPRMP at yung latest CMR mo. Yun lang. Saan po pwede i-change yung username at password po, sir? Wala na kasi yung old PC. Oh. Hindi, gumawa ka na lang ng bagong account. Wala namang problema yun. Gawa ka lang ng bagong... Mag-sign up ka po ng bagong account, Marjun, para sa panibagong account. No need na mag-change ka ng ano, change yung username at password. Well na, wag gawa ka na ng bagong account. Yan ay kung gusto mong yung sa'yo mismo. Hi sir, good afternoon. Ask ko lang po, may CMR account na po kami. Pero via email pa rin po kami nagsasubmit. Kung tinatanggap pa yan ng region, dahil ano, nagko-consider sila doon sa iba pang proponent na walang access sa ganitong system o technology. Pero kung kaya mo na pong mag-submit through online, submit mo na through online, wag nang through email. Dahil yan na po ang directive ngayon. Tinatanggap nila yan. Actually, pagka nireplyan ka nila na ina-acknowledge lang nila yung report mo but never na binigyan ka ng status na kung approve o hindi. Kaya for you to have an approved CMR, you try to use this technology, these services, yung CMR. Try mo din dyan, tinuturuan na tayo nito. Try mo pa din. Yung acknowledgement ay pwede na yung proof of compliance, kaya lang maganda na gamitin mo na tong CMR. Ano po? Online submission. Ma'am Jennifer, pwede nyo pa rin ituloy yan. Tuloy-tuloy kung laging ina-acknowledge. Actually, when they acknowledge, they are requiring you to provide the reference number, the name of the ACC, the name of project. Kasi ini-encode na nila yon. Na pa. Pagka na-encode na nila yon, dapat hindi ka na magsasubmit through email. Dapat ano na siya, CMR online na. Pero dahil ayaw mo, halimbawa, gusto mo through email pa rin, hanggat ina-acknowledge, sige lang.
Ano po? Ano pa, sabi ni Emerson, 1992 pa ICC namin, sir. Nagkaroon ng amendment noon kaso hindi natuloy pero based on EMBCO, critical project. Valid pa naman ng ECC namin. Of course naman. Pwede ba ako magpa-approve ng bagong EMP and EMOP? Yeah, maganda yan. As a PCO, napakaganda ng legacy mo pagka binago mo yung EMP every 5 years. Sabi kasi dito sa Section 10, as a PCO, if ever na may na-identify kang activity na may impact sa environment, nagre-recommend ka ng control measure na hindi nagre-reflect sa existing EMP, mag-review ka. Yan yon. Ipa-approve mo. Magandang legacy mo yan pagka binago mo yan, pina-approve mo. O, syempre, magtanong ka sa managing head mo kung pwedeng i-update ang EMP kasi hindi mo yan tungkulin lang together with the managing head yan. Ang pag-update niyan. Baka ayaw nila ano? Tuloy na natin. Dito po sa step 1 pa din tayo. Ang ating project area coordinates, hindi dyan nagtatapos. Meron pa tayong buffer zone coordinates. Ano ba yung buffer zone coordinates? May mga critical project kasi tayo minsan na, halimbawa, ito yung kanilang project site. May mga coordinates dyan. No, this is our project site. Yan. Tapos ito, another area din. Tapos ito yung, let's say for example, protected area. So para hindi ma-disturb yung protected area, naglalagay ka ng buffer zone. So wala kang ginagawang activity dito. Dito ka lang lahat merong mga activities. Yang inyong usual na activity sa project mo. Dito, wala sa buffer zone to protect the certain area, let's say protected area. Paano yan, sir? Wala naman kaming buffer zone, hindi naman kami malapit sa protected area. Di wala tayong problema dyan sa EMB. Ano ang purpose nitong buffer zone coordinates? Kung may mga area tayo na dineclare as buffer zone, tapos nakikita ng EMB na nagkakaroon ka ng mga expansion dyan, problema yan. Kaya pinapalagay yung buffer zone coordinates. So, to check na rin kung yung sinabi mong buffer zone ay wala kang mga. O kung wala kayong buffer zone sa pinakita ko kanina, ang default dito po ay yung area coordinates na nilagay mo dito sa taas, sa letter A. Yun din ang ilagay mo dito. Kasi ang system hindi tumatanggap ng blanco lagi. Yun ang struggle po. So, halimbawa, itong project area coordinates mo, point 1, point 2, yan, point 3, point 4, kopyahin mo ulit dito. Ano? Ang linaw? Yung konsepto ng buffer zone at kung wala. Malinaw po. So, just, copy the coordinates yung nasa project area mo. At least 3 points. Mani-recognize lang ng system yung ano mo, yung entry mo. Okay na yan. And then carbon sink, ito naman carbon sink, kung meron ka mga open space sa iyong project area. So, halimbawa, ito yung project area mo. So, unang situation natin kanina, ito yung project site. Tapos meron kang buffer zone na wala ka diyang ginagawang activity. Ito halimbawa ang protected area. So dito nagtatanim ka ng mga puno, no? O minsan tatanim ka diyan. So this is your carbon sink. So yung carbon natin, CO2 na a-absorb dito na nakakalagay sa sink, nalalagay sa sink. So yan yung konteksto ng carbon sink coordinates. Asan to? Anong mga coordinates ito? Anong mga point coordinate niyan? Isa pang example dito, kung wala kang buffer zone, ganun din, kung meron kang project site, tapos 30% ng
area mo ay ginagawa mong open space. So yan na yung pwede mong i-declare na carbon sink or GHG program. Diyan ka na ngayon naglalagay ng ano, ng mga puno, diyan ka nagtatanim, nagla-landscape, green landscape. So that is your GHG program area. So itong portion na to. Kunin mo lang yung coordinates din ng mga yan. Malinaw po. Now kung wala ka pang nadi-declare na mga coordinates, mag-identify ka ng open space nyo. Alam naman natin may mga parking area tayo dyan o mga open space. Halimbawa ito, may mga open space talaga tayo dyan. Pwede mong i-declare yung mga coordinates mo. So halimbawa ito yung coordinates mo ng GHG program. So ano yung mga coordinates niyan? Sample lang yan. Ano po? So kapag ka nakapag-indicate ka ng mga coordinates, lagi pong tatlo o higit ang coordinates natin. Hindi pwedeng isa o dalawa. So paano natin magiging sample itong ating ginagawa? Yung coordinates na nireflect mo sa project area coordinates, itong nasa taas, yung project area coordinates mo, kung ano yung nilagay mo dyan, kung wala kang buffer zone, wala kang GHG program area, kopyahin mo lang yung mga coordinates na yun. Hindi kasi pwedeng blanco yan. Ano po? So that is our um, default. By the way, when you provide an information, do not forget to click save. So, ipapakita ko sa inyo, pag nakalimutan yung mag-click save, mawawala yung mga items na yan pag nakalimutan yung hindi i-save. So, bawa, click next. Pagka bumalik ka, pagka yan ay nakalimutan mong i-save, mawawala yan dyan. Huwag nyo makakalimutan na upon entry ng information, ng data, click save. Okay po? Para pagbalik nyo, pag sinubmit nyo, may laman. So this is your step number 2. May tanong kayo. Pag tinignan natin yung manual template, ganyan lang kaliit yan, no? Yung chapter 1. Pero pagdating sa online, parang dami-dami ng ginawa. So, ganyan po ba, Ma'am Jennifer, ang ginagamit mong template? Ito ba yung pinipilapan mo? Yes po, sir. O, Ganyan po, sir. yun. So, try mo na rin mag-online. Yes Madali po, lang sir. naman. Susubukan ko po. Pero sir, may question po ako dun sa pinakababa po. Hmm. Yung sa GH, Hmm. yan, GH, okay lang po ba kahit hindi na siya sagutan? O kailangan po required lahat ma-fill up? Ang system prohibits the submission of empty boxes. So ayaw nila na may mga bakante yan. Kaya ang sinasabi ko, yung coordinates ng project mo, yun na lang din ang gamitin nyo kung wala ka talagang ma-identify na GHG program para lang ma-detect ng system na may sagot ka. Okay po, sir. Oo, Salamat oo. po. Yes, yes. So after submitting this step 1 na to, papasok ka na yun sa step 2. So sa step number 2, titingnan natin tong executive summary. Ganito naman po yung sa manual template. Meron kang condition, requirement, commitment. Ilang items to? 6 yata to. Compliance with ECC. Tapos sasagutin natin ng summary of major finding for the monitoring period. Tingnan mo yung online, imbes na 3 columns, iba naman ang pag-represent dito. Meron kang isang horizontal, this is your compliance with ECC, yan yung unang column,
condition, requirement, or commitment. So wag kayong malilito. Then dito sa baba, this is your second column, compliance status and summary of action taken. Ito yon, yung narrative statement sa condition. And then yung recommendation, saka commitment, mapapansin nyo, hiniwalay pa yan nila, pinagdalawa pa. So as for me, kinokopya ko lang din yung ating sagot sa recommendation. Now, let's try to um, make a narrative answer sa atin pong mga condition, requirement, or commitment. So, walang mali dyan. Ang totoo, dapat positive lahat ang statement nyo rito. So, for example, on the condition, requirement, or commitment, lagay natin compliance with ECC, mas nakakabuti na sinasambit nyo na positive ang ating findings dito. So, pwede mong sambitin nga dyan, the proponent complies with the ECC conditionalities throughout the monitoring period. So, wag mo mong kalimutan yung dalawang word na ginamit natin dito, complies and then monitoring period. No, dahil kung meron mang complain kayo sa barangay, yung project mo, at least meron kang nililimit na sinabi mong compliant kami during this monitoring period. And then the recommendation, we recommend of course na magkaroon ng continual compliance with the ECC conditions. Ano po? And then just copy this recommendation sa commitment. So use the word continual sa atin pong mga recommendation and commitment. So this is a classic example of a um, compliance status. Narrative example na lang ito. At doon sa mga susunod, you can use these keywords, itong complies, saka depende sa hinihingi ng condition, saka yung word na monitoring period and then the word continual. Ang kailangan, once na makapagbigay ka ng narrative statement, do not forget to click save, para ma-encode sa system. So, doon sa ating susunod na condition, requirement, ito naman yung compliance with EMP. So, ito naman nakikita nyo, compliance with EMP. So, the proponent complies with the implementation of commitment in the environmental management plan. So nandun, di man nawala yung ating salitang complies na nai-implement natin yung ating commitment within the monitoring period. Kung nagsasawa kayo ng paggamit ng complies, maring magkaroon ka ng ibang wording, saka pwede mong i-skip ang monitoring period sa mga succeeding kasi naintindihan na ng ating evaluator yung statement mo da lahat ng itong sinasabi mo ay within the monitoring period. So, sa tingin nyo, anong magandang statement sa recommendation? Ang pattern mo ay ganito. Si Ma'am Jennifer, sige nga ma'am. Anong recommendation mo? Continual, Parang same lang diyan sa taas, sir, palitan mo lang yung yung ha? EMP. Continual compliance with the Yes po. implementation of EMP. Yun, very good. Then just copy on it. Copy in the commitment and save. I hope uh, you understand the applicable statement dito sa dalawang ito.
in response dito sa mga condition and requirement. Everyone. So hindi pa tapos yung mga condition, meron ka pang dalawa. So susugin mo na lang ito. Makikita nyo naman yan from compliance, number 1. Number 2, compliance with EMP. Number 3, yan din yon. Ano po? Number 4, number 5. So, dito sa number 3, meron ka bang exceedances during the monitoring period? You can indicate uh, there was no exceedances during the monitoring period. Summary, and then recommendation, continual monitoring of activities to prevent or avoid exceedances. Okay, yung pinapakita ko sa inyo mga statement are basically narrative statement, general statement, but if you can make a specific statement na meron kayong data, ano po, halimbawa pagdating sa exceedances, tubig at hangin ito. Kung gusto nyong i-indicate dito kung anong mismong hindi nag-exceed sa tubig, sa hangin, ano po, pwede yun. Pwede nyong gawing specific yung statement. At sa dulo naman, yung sunod nito, ay sa dulo, yung sunod nito, chapter 3, ipipresent nyo na lamang yung result nun. Pwede po yun. Okay? Dito naman sa complaint management, dito meron tayong um, statement, yung summary na to, there was no complaints received from the community based on records from okay. Kung gusto mong sambitin yung wala kang complaint sa community, sambitin mo dito ang office ng barangay dahil doon naman nire-relay kadalasan ang mga complaint. Pwede mong itago na walang nagko-complain sa inyo pero sa barangay wala yan. May laging merong record yan. So better to indicate or state na walang records sa barangay. Sa office ng mga barangay official, maaring sa kapitan, sa kagawad. Then here we have the recommendation, we have the continual coordination with the barangay to monitor future um, complaints for immediate action. Ano? Immediate action or resolution. So positive na positive yan. Then just copy the statement. Dito, pang-5, do you have the realistic and sufficient budget for conducting environmental monitoring and audit activities? Ganun pa din, lagay mo dito ang statement, there is sufficient budget allocation. Are you following po? And then dito sa recommendation, continual allocation of sufficient budget for monitoring activities. And then copy the recommendation. So that's it. That's it. Save. At panghuli, you have the accountability. Sino tong mga accountable dito? Usually the president or the managing head. You have also the PCO. So you have the president
who approves budgetary requirements. Ano po? Okay. Lagay mo naman dito ang iyong PCO. Then, recommendation, continual compliance to the environmental conditionalities. So this is your step number 3. Ganun na lang po kung gusto mga state na nakikita nyo on the screen, sa inyo na po yan. Anyway, don't worry, bibigay ko kayo ng kopya. Lalagay natin to doon sa Google Drive para pwede nyong pagbasehan after ng ating workshop. So, do you have question po dito sa step number 3? Sabi dito ni Julius, currently po I am a PCO in my current small resort, 3,000 square meter. O, ECC na to. However, at the other side of the road, there will be an additional 4 villas at 1,000 square meter. So the supposed additional 1,000 square meter for villas is until under the same business registration. I am about to apply for the amendment for the development of my existing ECC. However, the owner wanted it to be processed on a new ECC. My question now, is this possible to apply for new ECC even if the additional villas will be on the same business registration? If this is applied in the new ECC, how will I apply as multiple installation PCO in the newly registered if I am already accredited within the existing resort? Yan yung mga tanong ni Sir Julius. Sa akin lang to sa Sara, ang magandang sumasagot nito syempre ang EIA division. Pero kung ako tatanungin mo, yung pong inyo pong project na may existing ECC, maganda mag-major amendment ka para doon sa additional expansion mo, yung kabilang ng kalsada. Pwede yung i-request ng amendment dahil meron kang expansion, meron kang increase in area, like yung lot area natin. And then kung gusto ng may-ari, gusto ng managing head, sino man po yung ating nagsasabi gusto niya ay panibagong ECC, pwede naman po yung i-apply mo ng bagong ECC yung kabila without disturbing yung existing ECC, pero ang dulo niyan bilang isang may-ari ng project at may isang PCOng tinitiwalaan niyan, i-consolidate mo din yan into one. Ang ibig sabihin ng consolidation of multiple ECC, meron kang mga expansion, may kanya-kanyang ECC, gusto mo, pag-isahin mo na lang, ina-allow yun. If you will understand yung mga subdivision, may mga phase 1, phase 2, phase 3, may mga kanyang ECC yan habang dinedevelop. After na makomplete ang buong phase ng subdivision, let's say 5 phase, kinukonsolidate nila yan into one kapag talagang tapos na yung development. So, ganyan din yan, sir. You can apply for multiple ACC, pero ang dulo niyan, eventually ay mag-consolidate ka yan into one. At pangalawa, pagka hindi mo kasi yan ginawang isa lang, may mga duplication ng compliance. May kanyang PCO yung ECC na yon dahil separate. May kanyang mga CMR yon at may mga iba't ibang permit. So, ang pagtitipid ay kinukonsolidate into one. So, I hope nasagot, Sir Julius, yung tanong mo. Pwede yung
apply ng bagong ECC yon, pero ang dulo mo niyan, magko-consolidate ka din yan into one. Ano pa? Paano po kung may exceedance po, ano po ilalagay? I hope you don't indicate in a way na masasabit mo na may exceedance. Maganda po na ano po yan, wala na yan dito sa executive summary. Doon nyo na po yan sa results in discussion. Kasi unang-unang buka na pa lang to, Ma'am Christina. Wag mo na siyang indicate yung narrative na may exceedance. Kasi ang executive summary, dapat ang summary dito, statement mo ay walang exceedance. So pagdating dito, ang sambitin mo na dito kung talagang may exceedances yung iyo pong ano po, ginawang exceedance ba to sa tubig? Anong ginawang ano po, corrective action doon sa sistema? Yan yung summary of findings mo. Tapos pagdating mo doon sa mamaya sa chapter 3 sa discussion, kung nag-exceed ka doon, pwede mong ilagyan ng remark. So wag dito na sasambitin mo yung exceedances. Ah, ano na lang, corrective action na lang din agad. Kung yun ang tinatanong mo kung may exceedance. Positive na dyan, positive lang muna. Doon mo na yan sa susunod na mga chapter po. Wag dito. Kasi dyan, kung titingnan mo, buka ng buka na yan. Ano po, sa kay Marjun, salamat po sa mga kasagutan ng tanong namin. Paano po pala mag-request ng amendment sa discharge permit po from 100 to 300 cubic meter? Ano na po, wag na kayong mag-amend. Sa renewal nyo na lang po yan gawin, Marjun. Kailan ba mag-expire yung discharge permit po? Kailan po? Kung malapit na rin lang naman, 2029, haba pa nga. Request ka ng amendment. Mahaba pa nga talaga. Bakit nag-install ka ba ng bagong system? Naglagay ka ba ng panibagong holding tank? Pwede mong i-amend yan para lumaki yung sa discharge permit yung quantity. Kasi ang discharge permit, it is specify the quantity also. Kaya pwede mong i-request for amendment. Ganun din ang requirements mo para sa first time application. Yes, pwede kang mag-apply ng amendment. Ngayon, kung hindi ka naman nag exceed pa sa discharge permit mo, ito na may tip ko lang sa'yo. Kung hindi ka pa naman nag exceed sa existing discharge permit ah, capacity, sa renewal mo na lang yun, ma'am. Kung hindi ka nag-exceed ka na ba sa discharge mo, sa monitoring mo ng flow rate, nag-exceed, o kaya ay pwede ka na pwede ka na mag-amend. Paano ba mag-amendment? Ganun sa OPMS, mayroong option doon ng amendment sa OPMS. Layo, okay, ano? So dito, when you apply for discharge permit, kung meron kang approved permit, hindi ko lang sa'yo mapakita yung approve. Kung meron kang approved permit, pwede mo diyang i-apply ng amendment. Kung may approve yung approve, kung may approve ka na permit, you can apply for amendment na. Lalo kung nag-exceed ka na pala. Yes, ma'am, dito lang sa OPMS ulit. Sige, tuloy po. Tuloy tayo sa online. Lapit na po. Madali lang ito. So, pagkatapos nyo po ng chapter 2, dito kayo sa chapter 3. Sa chapter 3 natin, medyo ito po yung heart ng
CMR. Maliban sa meron kang chapter 1 to 5, so nasa gitna talaga ang chapter 3. Pero bakit naging hard? Kasi yung mga ECC conditions ninyo, dito halos iikot ang information kung nagko-comply ka at merong required attachment. Although the system allows you to submit report, especially chapter 3 without attachment, pero kung ang evaluator nyo pagdating ng evaluation wala makitang attachment sa bawat item, i-return yan sa inyo. Kung hindi i-return, maswerte tayo dyan. So, sa chapter 3, we indicate the information na makikita sa ECC, wala kayong gagawing kwento. Basta kung ano nasa ECC, yun ang ilalagay. Sample, pag tiningnan mo yung chapter 3 dito sa letter A, compliance monitoring, yan, project description, ano ang naka-reflect sa ECC mo na project description in the context of limits. So kung meron kang ECC, hanapin mo yung mga it covers the following or yung mga limitation, usually yung area ng lupa, area ng building o yung capacity ng minamanufacture or pinoproduce. Yun yung coverage or limits. Wala kang masyadong wala kang iniimbentong salita, kukopyahin mo lang yung information na bumabagay dito sa mga requirement. Makikita nyo dito sa manual template, so yung bawat condition, requirement or categorization, yung number 1, number 2, sinihingi nila yan yung information base sa project description. Kaya kung meron kang ECC ngayon dyan, hanapin mo nga yung project description, ano yung nakalagay na coverage or limit saka components. Yun ang ilalagay mo dito sa requirements or description. Dito sa online, mapapansin mo, ito yon mula sa first column, ito yung number 1, first column, project coverage. Then yung second column, yung requirement description. Ito na yung base sa project description mo sa ACC, sinusulat mo dito, ini-encode mo. Ini-encode yan eh. And then, tinatanong ka, base ba dyan, di ka ba nag-expand? Compliant ka ba, yes or no? So, syempre, ang sagot natin lagi ay yes. And then, ang remarks natin ay compliant. And then, we attach here proof of compliance. So just file and then mag-attach ka dito. Kailangan makapag-attach ng proof of compliance dyan sa description na yan. And then click save. Ang suggestion ko sa inyo, since ito ang unang-una nyong lalagyan ng attachment, we will take note. Lagyan nyo ng file name and lagyan nyo ng number. So, halimbawa, meron ka ditong site development sorry, lot title underscore 001. Yan yung file name mo tapos mayroong number 1 kasi sa susunod na report nyo yan din naman isasubmit nyo kung walang changes. So sa inyong computer, sa inyong drive, madali mo lang hanapin, lot title number 001, yan yung aking i-upload dito. Wala naman nagbabago eh. Malinaw po. Type number 1 kung malinaw yung sinabi ko. So lahat dito sa chapter 3, kung kayo po ay maglalagay ng mga attachments, lagyan nyo ng numbering. Dahil ang iba dyan, i-recycle nyo lang minsan. Hindi nyo pinapalitan. Okay, so do not forget to upload an attachment. Sir, pwede bang walang attachment? Again, system allows you to submit report without attachment. Yung evaluator na lang ang pupulis niyan sa iyo. So better na mag-attach kayo. Relevant doon sa description. Sinabi mo dito na
15,000 square meter yung land area, di doon sa titulo na i-attach mo, yun pa din nagre-reflect. Unless nag-expand ka na, kaya dapat nag-a-apply na ng major amendment. Malinaw po. Ganun din dito sa pangalawa naman, yung component. So base naman sa project description ng inyong ECC, kung hindi nagre-reflect sa ECC mo dahil matagal na yung ECC mo, ikaw na maglagay ng components dito. Like for example, the project components include blah blah blah. Okay? At doon sa ating tanong, compliant ka pa rin ba dyan? Walang nagbabago dyan? Yes or no? Then remarks is compliant and then we attach. So pwede mong ilagay dito yung latest site development plan mo dito. Yan yung sinasabi ko. Site development plan. Nagbabago ba yan? Siyempre hindi. Kaya lagyan mo ng 002. So next reporting, i-recycle mo lang. Yun pa din. Linaw po. Do not forget to click save dahil yung entry mong yan, pagka hindi mo na-click yung button na to, wala yan. Pagdating mo sa pinakadulo, wala ka palang na-save. Wala palang laman yung CMR mo. Balik-balik ka para tapusin. So, shown dito sa ating manual template, hindi lang yung number 1 ang sinasagutan mo, meron ka pang yung number 3. Ang pagkakaiba, sa pagkakataon ngayon, wala na kayong makikita dyan na kumpletong ano po, gaya nito, ang dami yan, di ba? May number 3, number 4, number 5, 6, 7. Dito sa online, kayo na ang maglalagay nung ibang items. So, number 3, other sector requirements. At yung sagot mo at yung compliance mo. So, ikaw na yung maglalagay ng mga to sa system. Naputol na eh, wala nang number 4. So, lalagay mo lang dito yung number 4. So, for example, EMP and update. Ikaw na maglalagay niyan dyan, then yung sagot mo. So, in our simulation, I hope you understand yung susunod-sunod na gagawin mo pagdating dito sa chapter 1 under chapter 3. Malinaw po yung sa ito, kumpletuhin mo itong 1, 2, 3. Kumpletuhin mo yan dito. Ang panghuli sa portion na ito ay yung ating ECC conditions, and I mean conditions indicated in your ECC. Yung kaninang pinakita ko, lahat yon condition number 1, indicate mo number 1, number 2, dami no? Tapos meron ka pang number 3, no? Bahala na yung saan ka makarating dahil meron kang iba't ibang condition as shown on the screen. Ito, meron kang number 1, 2, 3, 4, 5. Lahat to, encode mo yan sa system na kukuha nyo po. 1, may kung meron ka pang 8, 9, 10, lahat yan. Mga conditions na yan hanggang 16. Base dito sa aking document na pinapakita. So, lahat ng ito ay i-encode nyo po sa chapter 3. Yan, nakikita nyo, condition number 1. Then, select yes, compliant, remarks compliant. At mula dyan, mag-indicate ka naman, mag-upload ka naman ng proof. So, gaya nito, meron ka ditong tungkol sa tree planting activity mo. So, maaaring pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6, depende. Malinaw po. So, lahat ng condition, lahat ng condition sa inyong ECC po ay indicate dito, number 1 hanggang number 16, for example, at mag-upload ng proof of compliance sa condition. Yun lang. Question. May question po? Tingnan natin sa chat box. Sana alas 4 matapos tayo.
Wala ang tanong. Okay. Sir, ang DP po ba, ilan year ang validity talaga? Fuel based on daw 2005-10, it indicates up to 5 years. So sinabi niyang up to 5 years. So some regional offices says 1 year lang. Yung iba naman 2 years. Ang pinakamatagal kong nakita 5 years talaga. Totoo naman yun kasi nakalagay dito validity ay 5 years. Ilan ba? Ano ang concern mo dyan, ma'am? Ano ba ang concern mo dyan? Hello sir, good afternoon po. Sige Yung po. amin kasi is 1 year lang. Though always naman po updated kami sa pagpa-filing ng renewal. Possible ba yun magpa-amend kami na 5 years or 3 years? Kasi may parang 3 years akong na-encounter na validity. 3 years or 2 years ata yun. Pero pwede kayo ma-qualify dyan kung meron kayong waste minimization and wastewater treatment system. Yes sir, Kung meron po niyan. yan, ano nyo to, assert mo ito na kapag meron kayong best available control technology based on trend, yung result of laboratory analysis, yung BOD value, pababa ng pababa, pwede na kayong during renewal mag-request in writing na gawing 5 years. Pero again, it will always be subject for approval. Ayan, nakikita mo 14.9, the validity is a maximum of 5 years. Pwede mong Prior pwede, for the renewal po ba sir, magle-letter na muna kami kay yes, DOT? Right yes. po. Before Tapos, the renewal na ng date. yes, bago mag-renew. Para sa renewal, meron ka ng written uh, receiving copy ng application mo, tapos may response na rin sila na based on their evaluation, pwede kang mag-apply ng for 5 years. Tapos, attach mo yan doon sa renewal mo. Thank you sir, maraming Mm. salamat po. Meron naman baliktad sa'yo. 5 years yung binibigay sa kanya. Eh di malaki kasi yung babayaran. Siyempre, ginawa ng 5 taon eh. Gusto niya na-approve na yung 5 taon. Gusto naman, pang 1 taon lang validity. Iba naman yung case mo. Gusto mo patagalin. Opo Pwede, sir, kasi masyadong sir, yearly yan lang po kasi yung yearly na inaano ko lagi, nire-renew. yes. Anuin mo tong mga sinasabing may best available control technology ka. Ikaw naman ay pasado sa mga result lagi for 3 consecutive quarter. Ganyan. Pang ilang taon na ba yung permit mo? First time pa lang yan? Hindi sir, matagal na din po sir. Ayan, kung Bali niraran ko nakakatatlong na po taon na, kasi siya dati, kaso nagkaroon lang ng pandemic, then ayun, nakalimutan na tapos hindi ko na po naasikaso. So, yearly na lang po. So, ngayon po, inaano ko po na before sana mag-expired yung DP namin, gusto ko na po sanang i-apply as 5 years na rin sana. Para pwede hindi mo na siyang siya ganun i-apply. Pwede mo siyang i-apply pero si EMB during their response opo. saka Nung sa last time approval. is binisit na rin naman na kami. So, Ayun compliant pala eh. naman po. Then, yun, i-aano ko na rin 'tong 5 years sir na in case po sana mapasa nila. Basta yan ay titingnan nila yung trend. Trend kasi yan, yung trending. Trend. Sige, ano mo, tuloy mo yan. Okay, thank you sa question. Napakaganda nun. Next, dito, EMP commitments. Kung meron kayong environmental management plan, tatlo lang naman to sa tubig. So yung impact nyo sa tubig, pwedeng water pollution yon. Ano ang commitment nyo na ibinigay, nakasulat sa environmental management plan? Ang tanong, nagawa nyo na yung commitment. Tatlo lang yan. Pangalawa, yung sa hangin. So ito naman sa impact nyo sa air pollution. Kung meron kang nasa environmental management plan na
mitigating measure, nilagay mo sa EMP, yung pinakita ko kayo ng umaga, indicate mo lang yan, mitigating measures. So, halimbawa, meron kang vertical wall. Halimbawa lang, na nilagay sa inyong STP with vertical ano po to? Vertical wall. Halimbawa lang, with odor absorbing plants. So yung STP mo ay open siya, aerobic siya. So minsan may hangin, ano ang hangin papunta doon sa malapit na building na ko-complain. So naglagay ka ng naisip mo yan in the future na mangyayari. So sa EMP mo, sabi mo maglalagay ka ng vertical wall with odor absorbing plants. Nagawa mo ba yan nung time na ipinapangako mo yan? Nagawa mo na ba yan ngayon? Yun yung mga example, ano? Tapos indicate mo dito yung proof na yan. Kung yan ay picture ba yan, plano ba yan. Ano po? Depende nga ito kung compliant ka na dyan sa commitment. Malinaw? Napapansin nyo, when you click save, hindi siya stricto na pag walang attachment, hindi niya masisave as against doon sa step number 11 or number 10, pagka wala kang attachment sa mga to, hindi masisave. Kaya, pwede bang walang attachment? Ah, pwede mong i-submit ang report kahit walang attachment, bahala lang dyan ang evaluator. Ano po? So, yan po. Pagdating naman po sa susunod, itong mga annex, lahat po ng items na hinihingi dito ay galing din lang po sa inyong ECC. Ano ba tong Annex B of ECC? Yan po yung mga iba pang condition. Kadalasan, uh, other condition imposed ng ibang government agency o ng ibang batas. Makikita nyo mismo sa ECC ninyo, halimbawa, ito shown on the screen. Sorry, wala. Ito, restrictions. Nakikita nyo po. On the left, dito, we have the conditions on environmental management and monitoring plan. Tapos meron ka pa ditong general conditions. Lahat yan sinusulat mo dun sa ating system. Ito, iba pa to, mga annex pa to. So kailangan nagko-comply ka dyan. Yan, restrictions. Meron ka pa dito yung sa other government agencies. Yung mga requirements na yan. Ang punto, wala kang iniimbento kung ano lamang nasa ACC, yun ang ilalagay mo dyan sa mga hinihingi sa CMR. Ulitin ko, doon sa annex, itong ating restrictions, ayan o, hanapin mo yung bawat isang yan. Ano po, yan, restriction. Tapos, meron ka pa ditong regulatory condition. Yung mga yan, may paglalagyan yan doon sa chapter 3 natin, no? O, basta titingnan mo yung statement, anong relevant statement naman na nasa ACC ko. Ano yung statement na nasa online CMR, ano yung relevant na statement na nasa ACC ko, yun ang ilalagay ko. So parang kung bubuhayin natin, gaya nito, Annex B of ECC, ito yung mga restriction, hinihingi doon sa restriction ito, that no trees shall be affected in all phases of the project. Ang pinaka main requirement nito ito. Ang tanong, meron ka ba niyan?
Nangyari ba yan? May permit ba? I-upload mo lang yan dito. Kung walang ganyang activity, edi wala naman attachment. Malinaw po. Dapat lagi lang tayong yes and then remarks ay compliant. Click save pag nag-i-indicate ng mga information. Kung walang attachment, okay lang yan dahil di naman talaga lagi nagpuputol. Gaya dito sa requirement na to. No po. And next, we have the Social Development Plan, IEC, ano pa? DRR. Ano ang ibig sabihin nito? Mag-check ka ng ECC mo at hanapin mo yung content naman na yan. Ba, Social Development Plan. Pakita natin yung ECC natin ulit. I hope na o-organize nyo yung gagawin nyo. Hanapin mo yung statement sa social development plan na nasa ECC mo. Halimbawa dito, may sinambit dito na social development program. Ito na yon. This is your description ng social development plan at ano mismo yung hinihingi dito kung i-analyze mo. Halimbawa, beneficial social development program among employees or workers, host barangay and affected communities which shall cover, ito na, livelihood, training, and employment. E di yun yung hinihingi. So yun yung main requirement. Tapos ito yung buong description. Kopyahin mo lang yan. And to shown on the screen, social development, sa social development plan, yan yung main requirement at ito yung description. Compliant ka ba dyan? Yes. Remarks mo, yes. Compliant. Tapos attachment ng proof. Yung proof ng livelihood training. Paano gumawa ng eco bricks? Paano gumawa ng bokashi? Kung ano pong mga livelihood training and program. So, nakukuha nyo po na anumang statement hinihingi sa CMR, you look for the exact statement sa ECC. Ito naman, IEC, ano ang makikita mo sa ECC condition mo? Hanapin naman natin yung IEC. Shown on the screen. Malapit na. IEC, ito. Effective Information, Education, and Communication Plan shall be implemented in all project phases including communication of environmental risk of the project. So pagka ina-analyze mo, ang main requirement yung communication of environmental risk of the project. At yung buong description, yan yung requirements. Lalagay mo lang yan ulit sa report. So the communication of environmental risk of the project, tapos kopyahin mo yung buong description. Compliant ka ba dyan? Yes or no? Ano? So, sa PCO, na-strategize natin ngayon, anumang hinihingi ng report, kuha ka lang ng relevant statement, exact statement kung maaari sa ECC mo, yun ang ilalagay mong description and then attach proof of compliance. Okay? Gayon din dito sa contingency or emergency response plan or equivalent risk management plan. Ano ba yung nasa ECC natin shown on the screen? Last na to. Hanapin mo yung sa emergency. Meron ba? O ito. Ito yung pwede itong part na to. May mga hazards. Again, just check the main requirement and give also the full description na nakasulat. Halimbawa ito. So, lagay mo lang sa system. Okay po. And that's step number 4. In step number 5, sige. Sa step number 5,
Kanina, puro narrative declaration na compliant kami. Ito ang ating proof of compliance. May picture, po, meron kang mga picture o other documents na relevant sa description. Dito naman, meron tayong impact monitoring. Ito din, napaka-short nito na step. Sa step number 5, ito yung pinaka-favorite ng PCO. Ano yon? Declaration ng issue. Kung ako sa inyo, pwedeng lagyan nyo lang to ng NA. Wag na maglagay ng mga findings or issues. Pero sabi ni ma'am, kanina, nag-i-exceed siya. So, dito na yung pagkakataon mo ma'am, at least nasa gitna na. Like, yung water quality issue, air quality issue, noise pollution issue, noise quality issue. Halimbawa, yung standard mo ay 50, sa'yo ay 150. O ano yung ginawa mo dyan? Dito mo na ma'am siya ilagay, wag na dun sa unahan. Malinaw po. And then you attach here proof of these action recommendation kung may proof ka. Malinaw ma'am, dito ka na sa step number 5. Kung meron kayong gustong itago na negative, dito kayo sa sa step number 5. Pero ang maganda rito, binibigyan kasi dito ng pagkakataon to what? Resolve the issue. Malinaw ma'am, dito ka na ma'am ha sa step number 5. Pero everyone, kung gusto niyo ng tahimik, di kayo bisitahin, lagyan niyo ng NA dyan, no? NA na lang dyan sa step 5. So for example, deficient ang SMR report, reflect pa po ba sa CMR issues kung bakit deficient ang SMR report? Ang deficiency naman has to do with things na hindi mo na-upload. Ang deficiency naman ay pwedeng sa mga information na hindi mo binigay. Not necessarily mag-effect ito sa CMR dahil ang core ng information na binibigay natin sa EMB yung compliance sa ECC condition. Kaya kung may deficiency ka sa SMR, like for example, wala kang in-upload na water bill, not necessarily na gawin mong kailangan mo pang i-reflect sa CMR. Kung ang deficiency mo sa CMR ay hindi ka pa nakapag-attach ng Module 6 duly notarized, not necessarily na mag-reflect ka pa dyan sa CMR. Wala na po, it's a different report kung deficiency lang ang usapan. Pero kung ang deficiency mo, ano po, I will turn into exceedances, yan, pwede nyo i-reflect yan sa CMR. Pero walang nagdi-deficiency sa ganyan na nag-exceed ka. Hindi, hindi, ang ibig sabihin deficiency, may mga information kang binigay na hindi nila ma, gusto nilang additional clarification, kaya deficiency. Halimbawa, yung discharge permit reference number, hindi mo na reflect doon sa module 1, i-deficient ka ng evaluator. Bakit? Ang alam nila may discharge permit ka, but di mo nire-reflect? That's a deficiency. Sa CMR, di mo na kailangang i-reflect yun dyan, wala naman eh. Ano po, Emerson, um, you don't need to reflect deficiency sa SMR dito sa CMR. Ano po, sabi ni Ana Margarita, paano po kung sa deficient sir dahil may nakalagay sa mga module pero wala po kasing permit. Hayaan mo yan doon mo i-resolve lang sa SMR mo, wag mo i-reflect dito sa CMR kasi ang core dito